Ka-Express, tatlong malaking balita ang sabay-sabay na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng sports. Una, nakakakilabot ang mga report tungkol kay Kai Sotto. Sinasabi ng ilang analyst na mas maaga ang kanyang skill development kumpara sa trajectory ng NBA star na si Kristaps Porzingis. Bagamat galing sa ACL injury, ipinapakita ni Kai sa kanyang training at scrimmages na handa na siya ulit. Mas maayos ang kanyang footwork, mas smooth ang shooting touch, at mas dominante ang rim protection. At kung magtuloy-tuloy, baka nga mas mapabilis pa ang kanyang pag-angat kaysa inaasahan. Pangalawa, napakahalaga ng laban ng Alas Pilipinas men kontra Iran sa FIVB World Championship. Must win ito kung gusto nilang umabante. Ayon sa organizers, malaking bagay ang crowd support, kaya't hinihikayat ang lahat ng mga fans na pumuno sa venue. Sa volleyball, hindi lang bola ang lumalaban, pati energy ng crowd. At kung mararamdaman ito ng Alas men, posible silang gumawa ng upset laban sa powerhouse Iran. At pangatlo, isang bagong mukha ang gumagawa ng ingay sa Japan, si Francis Lebron Lopez. Sa kanyang debut kasama ang Fighting Eagles Nagoya, agad siyang nakakuha ng atensyon matapos ang isang highlight dunk para sa Philippine basketball. Ito ay sinyalis ng bagong henerasyon na handang sumunod sa yapak ng mga stars na nagbigay lakas din para sa gilas sa hinaharap. Ka-Express, tatlong kwento pero isang tema, ang kinabukasan ng Pinoy basketball at volleyball lumiliwanag. Ka-Express, isang nakakakilabot na comparison ang lumabas kamakailan. Ang ating pambato na si Kai ay sinasabing mas maaga ang growth at development kesa kay Kristaps Porzingis, ang 7'3" Latvian star na ngayon ay isa sa pinakamalalakas na stretch big sa NBA. Hindi ito biro dahil kilala si Porzingis bilang isang late bloomer na naging all-star matapos lamang ng ilang taon ng adjustment sa NBA. Pero ayon sa ilang analyst, kung ikukumpara ang kasalukuyang edad ni Kai sa edad ni Porzingis nung parehong yugto ng kanilang career, mas advanced ang Pinoy power. At bakit? Una, body development. Si Kristaps Porzingis ay nagkaroon ng problema sa muscle mass at stability nung kanyang unang taon sa New York Knicks, dahilan kung bakit kinailangan niyang magpalakas sa loob ng 2 hanggang 3 seasons bago naging consistent contributor. Si Kai naman, kahit galing sa ACL injury, ay nagpapakita ng mas balancing frame ngayon. Nakikita na mas solid ang kanyang lower body at mas may stability ang kanyang galaw sa poste at depensa. Ikalawa, skill set maturity. Sa edad na 22, mas maaga nang natutunan ni Kai ang tamang footwork sa ilalim, shooting mechanics mula sa mid-range at ball handling kumpara kay Porzingis na halos nakatuon lamang sa spot-up shooting at weak side rim protection sa simula. Ngayon, nakikita natin si Kai na sumasali sa scrimmages kahit hindi pa pinapakita sa publiko at inaasahang mas pinapakinis ang kanyang decision-making at passing out of the post. Ikatlo, international exposure. Si Porzingis ay naging produkto ng Spanish ACB at kalaunan ay NBA agad, pero si Kai ay dumaan sa maraming sistema, Australia's NBL, Japan D-League, G-League Ignite at National Team Experience sa gilas. Ang exposure na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na adaptability, isang bagay na kulang kay Kristaps Porzingis sa parehong yugto ng career. At panghuli, intangibles. Sa Pilipinas, bawat galaw ni Kai ay sinusubaybayan at sa kabila ng pressure, nagagawa niyang manatiling kalmado. Kung ikukumpara, si Porzingis ay dumaan sa matinding scrutiny ng New York media na minsan ay nakaapekto sa kanyang confidence. Si Kai, bagamat critical din ang mga fans, ay maisuporta ng buong bansa at itinuturing na simbolo ng pag-asa ng Pinoy basketball. Ka-Express, hindi natin sinasabi na mas malakas si Kai ngayon kaysa kay Kristaps Porzingis sa kanyang prime. Pero kung pag-uusapan ang pace of growth, malinaw na nakakalamang ang ating pambato. Ang tanong, kung tuloy-tuloy ang kanyang recovery at improvement, makakaya kaya niyang abutin o lampasan pa ang level ng isang NBA All-Star tulad ni Kristaps Porzingis? Isang bagay ang sigurado Ka-Express, Kai Sotto's journey is no longer just about potential. Ito ay nagiging reality in progress. Ka-Express, crucial ang laban ng Alas Pilipinas men's volleyball team kontra Iran sa pagpapatuloy ng FIVB Men's World Championship. Ayon sa report, this is a must-win game kung nais ng ating kupunan na manatiling buhay ang kanilang tsansa para sa mas mataas na finish. At higit sa lahat, kailangan nila ng malaking tulong mula sa atin, ang Pinoy crowd support. At bakit mahalaga ang laban na ito? Well, simple lang. Una, ang Iran ay isa sa mga powerhouse ng Asian volleyball.
Ilang beses na silang naglaro sa Olympics at kilala bilang malakas sa blocking at floor defense. Kung titingnan sa papel, mas mataas ang kanilang world ranking kumpara sa Alas Men. Pero dito papasok ang X-Factor, home crowd advantage. Kapag ramdam ng players ang sigawan, palakpak at suporta ng libo-libong Pinoy fans sa venue, tumataas ang energy at confidence nila para makipagsabayan sa giants ng volleyball world. Pangalawa, huwag nating kalimutan na ang Alas Men ay nagdala ng bagong inspirasyon sa mga Pinoy sports fans. Kung dati, mas nakatutok ang lahat sa basketball, ngayon ay unti-unting nakikilala ang men's volleyball. At kung makapagtala sila ng upset win laban sa Iran, tiyak na mas lalaki ang suporta sa kanila, isang hakbang para maging mas sustainable at competitive ang programa sa hinaharap. Pangatlo, para sa mga players mismo, ito ay pagkakataong ipakita ang kanilang growth. Sina Brian Bagunas, Mark Espejo at iba pang veterans ay matagal nang nagbibigay ng consistent performance, pero ngayon sila ay merong malaking stage. Ang Iran match ay hindi lang basta laro, ito'y statement game. Kapag nakipagsabayan sila at nanalo, buong mundo ay makakapansin na kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa pinakamalalakas na kupunan. At panghuli, ito hindi lang laban ng Alas Men, ito'y laban ng lahat ng Pilipino sports fans. Kung pupunayin natin ang venue, gagawa tayo ng isang six-man effect na maaring bumaligtad ng momentum sa critical moments. Tandaan sa volleyball, bawat punto ay psychological battle. Kapag naramdaman ng kalaban ang lakas ng Pinoy crowd, mas mahirap para sa kanila ang magstay composed. Ka-Express, eto na ang pagkakataon para ipakita na kaya nating magbigay ng world-class support hindi lang sa basketball, kundi pati sa volleyball. Alas Men are fighting for respect, for pride, and for the flag. Kaya sa laban kontra Iran, isang panawagan para sa lahat, let's feel the seats. Ka-Express, hindi lang si Kai Soto ang gumagawa ng ingay sa international stage. Sa Japan, isang batang Pinoy ang nagsimula ng kanyang bagong journey, si Frances Lebron Lopez, na nag-debut para sa Fighting Eagles Nagoya sa Japan B-League. Sa kanyang unang laro, pinakita agad ni Frances Lopez ang kanyang athleticism na matagal nang hinahangaan sa kanya. Sa early minutes ng game, nakapasok agad siya ng sulit play sa depensa at hindi nagtagal ay nakasampa pa rin siya ng kanyang unang dunk sa pro stage. Kahit simple lang, malaking bagay ito dahil pinapakita na hindi siya natitinag sa pressure at kaya niyang ipakita ang kanyang natural explosiveness laban sa mas matatangkad at mas experienced na kalaban. Ang kanyang debut game ay hindi lang personal milestone, ito ay panibagong pag-asa para sa Philippine basketball. Tandaan, bata pa si Lopez, pero ang opportunity na makalaro sa Japan ay magbibigay sa kanya ng high-level exposure at mas mabilis na development. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.